Eto ang unang ginawa pero ito ang naipasa. Magandang araw sa lahat, maayong adlaw sa tanan. Nagpagawa nga ng DIY parol ang teacher ni Yosen. Kaya ang naisipan namin gawin ay itong mga shell na lang ng tahong. Sakto din kasi ang ulam namin ay tahong. Kaya hindi na ako gumastos pa para bumili ng ibang material. So yun nga, ang una namin ginawa ay syempre hinugasan at nilinisan namin isa-isa itong shell ng tahong. Ginamitan namin ito ng dishwashing para matanggal ang langsa. Pagkatapos malinisan ay ipinataob namin siya dito sa karton para sa kanyang pagpatuyo. Masyado ngang mabusisi itong ginagawa namin pero go lang, laban lang para sa future ng anak mo. Charis. Nalatag na nga itong mga shell dito sa karton at ganito na nga siya karami. Kinuha ko na nga at para makita ninyo ng malapitan, ayan pa, may pamodel-model pang nalalaman si Inday. Charis. Marami nga itong shell kaya feel ko sobra siya doon sa ginawa naming star. Habang pinapatuyo nga namin itong mga shell, gumawa naman itong papa namin ng layout para sa gawing parol ay for the go. Nang matapos nga makat at maporma ang parol, eto naman ang time na ididikit itong mga shell ng tahong isa-isa dito sa karton. Pinaglalagay na nga muna namin habang wala pang dikit para malaman namin kung anong adjustment ang gagawin mamaya pag nakadikit na. Para nga nag-brainstorming kami dito. Ganito na nga ang forma niya sa bawat gilid at dito naman sa gitna ay bato ang ilalagay namin dyan. Kaya eto, nanguha na nga ako nitong bato dito sa paligid namin at marami din namang mga maliliit na bato-bato. Natutuwa nga din ako dito habang nangunguha nitong mga bato ay para akong bumalik sa aking pagkabata. Charis. Na-ready na nga ang all kaya eto na ang time na idikit na natin bawat isa ang mga shell. Gumamit lang kami nitong glue gun sa pagdikit. Ganun lang yung ginawa namin, paulit-ulit lang hanggang sa mapuno na nga ang lahat. At isinunod naman paglagay itong maliliit na bato dito sa gitna ng star para mabuo na ang kanyang itsura. Ganun lang din uli, dinidikitan lang namin itong glue gun. Ganito na nga siya nang matapos. Ang sunod na naman natin gawin ay isprehan na natin itong pangkulay na sa tingin namin ay kulay pula. Pero ang naging resulta pagkatapos ay naging maroon. May tema kasi ang kulay ng parol na gagawin. Dapat ang kulay na gamitin ay puti at pula lang. Eto kasing pang-spray na kulay ay pula naman ang kanyang takip pero nang lumapat na sa shell ng tahong, ang kulay ay nagiging maroon na baga. At ang itong puting kulay naman ay naging color di gatas na baga ito. Nadismaya nga kami nang makita ang resulta kaya ang ending hindi nga ito ang naipasa at gumawa na nga kami uli ng bagong parol.